Magandang gabi and happy 777 prayer po sa inyo. Ako po muli ang likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya na sa loob ng isang oras. Magsama-sama tayo na unahin natin ang ating pong Diyos. Put God first and you will never be last. Opo, hindi lamang po natin sa umaga dapat pinakikinggan yan at iyan ang ating pong laman ng ating puso, kundi sa bawat sandali, lalong-lalo na po sa bago tayo humimlay sa pagtulog sa gabi, ay masigurado natin na ang atin pong Panginoon Sus ay nakalagay na number 1 sa ating mga puso, sapagkat lagi lamang tayo number 1 sa Kanya. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet at amin kayong bilang isang pamilya. Aming po mga pinasasalamatan po kayo na kung saan ay lagi kayo nariyan, kabahagi, umaga't gabi ay nariyan kayo at sumusuporta po sa atin pong pagpapahayag ng mabuting balita. At minsan pa ang aming dalangin at nawa kayo din ay till Jesus comes ay magsama-sama tayong ipahayag ang kabutihan ng ating pong mahal na Diyos. Magandang gabi po kila Tita Lolet, Brother Dong, Sister Marical, Sister Nora, Sister Ami at Ate Edith at sa aking sambahayan. Yan, good evening, good evening, good evening. Happy Monday evening po. Magandang gabi po sa lahat. Napagpalang gabi po sa lahat. Happy 7-7 prayer po. Yan, thank you so much sa inyo po mga pagtugon. At gayon din, binabati rin natin ang mga nasa FB Live na. Ayan, si Sir Melda dito bumati sa FB Live. Ayan, ating binabati po yung mga taga-subaybay natin sa live streaming lagi ng FB. At gayon din naman ay sa YouTube po natin, meron na po tayong YouTube channel, ang God's Messages of Love Ministry. At upang ito po inyong madaling matagpuan, pakitype nyo lamang po yung ating pong first upload, yung pong morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. At gayon din yung iba pa nating ina-upload. Katulad kanina lamang nakapag-upload na po tayo. Kahapon po yon yung pong Hagdan ng Langit. Ayan, so atin pong in-upload yan. At yung iba pa ay yung panampalataya ni Abraham 1 and 2. Yan mga kapatid, yung pong mga yan ay compressed videos na po yan, pinaikli. Kaya maaari niyo pong bisitahin, maaari niyo pong i-review mga kapatid yung mga nasa YouTube. At kung kayo po ay nasiyahan na, mag-iwan lamang po ng like at kayo po ay mag-subscribe. At pakipindot din po ang ating pong yung pong notification bell para kayo ay updated po sa mga bagong videos na ina-upload. Actually, halos araw-araw po ay nakakapag-upload naman tayo. At katulad po yung ngayon ay may upload po natin to maaaring bukas o sa makalawa, sapagkat yung kaninang umaga ay i-upload pa rin po natin. Okay, so atin pong binabati rin sila Nanay Eva, good evening po at happy 777 prayer meeting, yan. At si Tatay Mando, siyempre kasama dyan. Si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe, good evening po. Happy 77 prayer po sa lahat. God bless us all, yan. Magandang gabi po sa inyo. At kung kayo po ay nandyan din sa Bulacan, ay ating binabati rin, kinakamusta sila Sister Anna, Brother Chris Pongski and family. At ganyan din po ay ating binabati rin at binabati tayo ni Sister Bayan Salas. Pasensya na po, nawawalan kami ng internet. Restored na po. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Thank you so much, Sister Bayan Salas. Sabi niya po ay, good evening everyone. Happy 777 prayer sa lahat. At sa ating lahat. Yun. Okay. So, bago tayo umusad, mga kapatid, ay manadali mo tayong yumuko po sa panalangin. Dakila namin Diyos, sa oras na ito, magpapasimula kaming muli na mag-aral ng iyong salita. Minsan pa, ang aming pong kahilingan ay ang banal niyong Espiritu ang inyong pong isugo. Siya ang maggawad sa amin ng karunungan ng gagaling langit. Ang mga spiritual na bagay ay amin pong maintindihan, maunawaan sa pamagitan po ng banal niyong Espiritu. At nawa o Diyos ay magkaroon kami ng kahandaang ito'y tanggapin na aming ikabubuhay ito at aming mahahayag ito sa aming pong paraan ng pamumuhay. At nawa baguhin ng aming pong
mga sarili patungo sa wakas larawan ng aming pong Panginoon Jesus, at nawa ang iyong katotohanan ang magpalaya sa amin, at ang katotohanan niyo sa iyong salita ang siya bumanal po sa amin. Nawa ang blessing niyo ay sumagana sa lahat, lalong-lalo na sa amin pong mga nakakasama rin sa FB Live at hindi sa YouTube, ay masumpungan nila na sila'y pinagpapala habang sila ay sumusubaybay at nababago ang kanilang mga buhay. Nawa ang inyong mga anghel lang talaga upang kami po ibantayan, tingatan, alang-alang po sa matabi sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay? Amen. 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 Atin pong inaayayahan na yung atin pong mga sa FB Live. Makisuyo na po sa inyo na yung inyong pong mga Biblia ay pakikuha na. At anuman pong version naman translation, okay lang po. Basta mahalaga po ay sumabay po kayo, sumabaybay sa pagbabasa upang mamaya sa pagre-reflect po natin dito ay mas maging kapaki-pakinabang po sa inyo at interesante ang atin pong pag-aaralan. Pakitandaan lamang po ang atin pong mga sequence, mga kapatid, kasi pag kami bumasa, nagugulo po yung box, hindi ko po matatandaan yung mga nabanggit ko na pagkakasunod-sunod. Okay, so ang atin pong Sister Marical, sige po, go ahead. Kanino po kami, Elder, susunod po? Sorry po. Kaila Sister Nora. Kay Sister Nora kayo susunod. Okay, so ang atin pong babasahin sa kapakanan po na nasa atin pong FB Live ay 1 Kronika chapter 28. Okay. Kung handa na po tayo, ay sige po, halina po at tayo magbasa. Kronika chapter 28 verse 1. Ang talumpati ni David. At pinulong ni David ang lahat na prinsipe sa Israel, ang mga prinsipe ng mga lipi at ang mga punong kawal ng mga pulutong na nagsisipaglingkod sa hari ayon sa halinhinan, at ang punong kawal ng lilibuhin at ang mga punong kawal ng dadaanin, at ang mga katiwala sa lahat ng tinatangkilik ay pag-aari ng hari at ng kaniyang mga anak na kasama ng mga pinuno at ng mga makapangyarihang lalaki, lahat na makapangyarihang lalaking matapang sa Jerusalem. Verse 2. Nang magkagayoy tumayo si David na hari sa kaniyang mga paa at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, mga kapatid ko at bayan ko, saganang akin, na sa aking puso ang ipagtayo ng isang bahay na pahingahan ang kaban ng tipan ng Panginoon at upang tungtungan ng mga paa ng ating Diyos, at ako'y humanda sa pagtatayo." Verse 3, ngunit sinabi ng Diyos sa akin, hindi ka magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, sapagkat ikaw ay isang mandirigma at nagpadanak ng dugo. For gayon may pinili ako ng Panginoong Diyos ng Israel sa buong sambahayan ng aking ama upang maging hari sa Israel magpakailanman. Sapagkat kanyang pinili ang Huda upang maging pinuno, at sa sambahayan ng Huda, ang sambahayan ng aking ama. Sa mga anak ng aking ama ay kinalugdan niya ako upang gawing hari sa buong Israel. Verse 5, sa lahat ng aking mga anak na lalaki, sapagkat binigyan ako ng Panginoon ng maraming anak, pinili niya si Solomon na aking anak upang upos sa trono ng kaharian ng Panginoon sa Israel. Verse 6, kanyang sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ang siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga bulwagan, sapagkat pinilit ko siya upang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. Verse 7, itatatag ko ang kanyang kaharian magpakailanman, kung kanyang laging susundin ang aking mga utos at mga tuntunin gaya sa araw na ito. Verse 8, ngayon sa paningin ng buong Israel, ang kapulungan ng Panginoon at sa pandinig ng ating Diyos,
tuparin at sundin ninyo ang lahat ng mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, upang inyong ariin ang mabuting lupaing ito, at maiwan bilang pamana sa inyong mga anak pagkatapos ninyo magpakailanman. Verse 9, At ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ang lahat ng balak at iniisip. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Verse 10, Mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon upang magtayo ng bahay bilang santuaryo, magpakalakas ka at kumilos ka. Verse 11, Ibinigay ni David kay Solomon ang mga plano ng mga gusali ng templo, ng mga kabangyaman, ng mga silid sa itaas, ng mga silid sa loob ng silid, para sa banal na trono ng awa. Verse 12, Binigay din niya ang plano para sa mga bulwagan at mga silid sa palibot nito, at ang kabangyaman ng templo ng Diyos at ang bodega para sa mga kaloob na ukol sa Panginoon. Verse 13, tungkol din naman sa mga bahagi ng mga saserdote at ng mga Levita, at tungkol sa lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon, at tungkol sa lahat ng kasangkapan na ipinaglilingkod sa bahay ng Panginoon. 14, at sa ginto ang timbang na ukol sa mga kasangkapang ginto, sa lahat ng kasangkapan ng sari-saring paglilingkod, sa pilak na ukol sa lahat ng kasangkapan na pilak, ang timbang sa lahat ng kasangkapan ng sari-saring paglilingkod. Verse 15, na ang timbang din naman na ukol sa mga kandelero na ginto at sa mga ilawan niyaon na ginto, na ang timbang sa bawat kandelero at sa mga ilawan niyaon at sa mga kandelerong pilak na ang timbang sa bawat kandelero at sa mga ilawan niyaon ayon sa kagamitan sa bawat kandelero. 16, at ang ginto na ang timbang na ukol sa mga dulang ng tinapay na handog na ukol sa bawat dulang at pilak na ukol sa mga dulang na pilak. 17. Itinakda rin niya ang timbang ng purong ginto na gagawing mga tinidor, mga pangkalanggana, mga kopa at mga gintong mangkok. Gayon din ang pilak at gintong gagamitin ng mga mangkok. 18. Tinakda rin niya ang timbang ng purong ginto para sa altar na sunugan na insenso, pati ang plano at gintong gagamitin sa karwahe ng mga kerubin, na ang mga pakpak ay tumatakip sa kabanantipan ni Yahweh. Verse 19, Lahat ng ito ay kanyang nilinaw sa pamagitan ng sulat mula sa kamay ng Panginoon. Ang lahat ng gagawin ay ayon sa plano. Verse 20, Sinabi pa ni David kay Solomon na kanyang anak, magpakalakas ka at magpakatapang ka at kumilos ka, huwag kang matakot o malnupaypay man, sapagkat ang Panginoon Diyos na aking Diyos ay sumasa iyo, hindi kanya bibiguin o pababayaan man, hanggang sa lahat ng gawain ng paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. Verse 21, Narito ang mga pagbabahagi ng mga pari at ng mga Levita para sa lahat ng paglilingkod sa bahay ng Diyos, at makakasama mo sa lahat ng gawain ay mga taong may kusang loob at biyasa sa anumang uri ng paglilingkod. Gayon din ang mga punong kahwal at ang mga buong bayan, at ang buong bayan ay lubos na susunod sa iyong utos. Yan. So yan po yung kabuuan ng Kapitulo 28. Actually, ito po yung pangalawa sa huli. Bukas, sa kalooban ng Diyos, ay huli na ang ating pong babasahin, yung chapter 29. Yan po yung ating pong binasa ngayon, yung 28 ng 1 Kronika. At ating pong tingnan muli ang mga mahalagang aral at pangaral na nakapaloob sa buong kapitulo o sa bawat talata. At tingnan po natin ang ating pong Panginoong Hesus. Po, pangunahin, tingnan natin. At ano po ang mga personal na pagtuturo ng Diyos ang siyang ating pong natanggap ngayon. Yung ating pong mga takeaways, mga minamahal ko, ay ating po itong i-share. Yan. Thank you, Ate Edith, sa pangunguna. Sige po, go ahead. Magandang gabi po sa lahat, mga
nakita ko dito, Brother Marlon, is yung verse 20, 21. Ito ay isang encouragement Yes. ng ama sa isang anak na huwag kang matakot kasi nandiyan lang ang ating Panginoong Diyos. Magpakatapang ka at huwag matakot o mga lupaypay sapagkat ang Panginoong Diyos na ating Diyos ay sumasayo at hindi ka niya iiwan at pababayaan man hanggang sa lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. Napaka talagang ama nitong si David, talagang niya sa kanyang anak ang kanyang gabay talaga, ginagabayan niya na kumbaga nga, yung sabi ko na encouragement, talagang sinasabihan niya, baka kasi din nakakalimot para hindi nga siya naman matakot na baka hindi niya magampanan yung inatas sa kanya ng ating Panginoong Diyos na yung paggawa ng kanyang bahay. So, ang dito ang pagsunod din sa utos. Mayroon ding parang sinasabi dito si Haring David na basta sumunod ka lang kung ano yung utos ng ating Panginoong Diyos. Parang sa atin din kasi pag yung lumalabag tayo, pagka tayo ay sumusunod, lahat is at palo, sabi nga po. Kaya pero pag tayo po ay talagang nalilihis na at wala na tayong pagsunod, is lahat ay may palo. Kaya tayong mga magulang, wag nating lubayan ang ating mga anak na i-guide sila. Kasi pagka sometimes nga is hindi nila na-realize na sila ay talagang nawawala. Kumbaga dahil sa kanilang mga hindi sila tunay na makasunod. Kaya as mga magulang, kagaya ng ating Panginoong Diyos, hindi rin niya tayo nilulubayan Nandyan siya palagi, kagaya ng ating mga ginagawa sa ngayon, yung ating pag-aaral. Ito ay kanyang talaga, palagi niyang ginaguide tayo. Yes. May mga guidance talaga na ibinibigay niya sa atin. Ngayon, ang sa atin as mga anak niya, sumunod at tayo po ay straight, sabi nga yung tayo. Kaya yan lang po yung nakita ko dito, ang encouragement ng isang ama sa kanyang mga anak. Nag-ay ng ating Panginoon Diyos. O hindi siya nagsasawa sa atin, matigas man ang ating ulo nandyan siya palagi na magtuturo sa atin at mag-guide sa atin sa ano't ano man pong paraan. Basta tayo po ay huwag makalimot na sumunod sa ating mga magulang. Thank you po. Amen and amen. Thank you, Ate Edith, sa inyo pong share. Actually, yung share ni Ate Edith, napakarami pa po doon, Amen. Tignan yung maigi yung pong share ni Ate Edith na yun, yung 2021. Hindi lamang po yung ito po'y aral sa atin bilang mga magulang, mga kapatid. Tayo yung pagmulan ng lakas ng loob ng ating pong mga anak. Minsan kasi may nangyayari, makikita natin at nasasaksiyan natin sa kapaligiran na kung saan yung mga magulang, sila po ang nagiging cause ng discouragement ng mga anak. Sila pa ang nagiging dahilan kung bakit yung mga anak ay hindi walang lakas ng loob. Pero supposed to be, mga kapatid, gaya ng ating po nakita dito, sabi nga, di ba sa Tagalog, ang ama daw ay haligi ng tahanan, katatagan yon, mga kapatid, at yung ina naman daw ay ilaw ng tahanan. So, dapat ay makita natin yung aral kay David, mga minamahal ko, na mangyari nawa na maging totoo sa atin yung pagiging haligi at ilaw ng tahanan. Okay, mamaya, tignan pa po natin, siguro, may iiwan akong tanong. Tignan niyo po yung sabi doon, magpakalakas ka at magpakatapang ka at yung susunod ay kumilos ka. Ayan, mga kapatid. Bakit kaya nabanggit yung kilos? Bakit kaya nasabi yung
sinasabihan tayo na kumilos matapos po yung dalawang nauna na salita. Okay. Sister Marical, sige po, go ahead. Pagkatapos ay Tita Lolet. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. At itong chapter 28 na to, napakarami pong lesson mga kapatid. At nais ko rin pong ibahagi itong verse, i-highlight itong verse 6 tsaka verse 9 na kung saan po andito po yung pagpili ng ating Panginoon kay Solomon na sabi niya nga, kaya't kanyang sinabi, si Solomon na iyong anak ang siyang magtatayo ng aking bahay at ang aking bulwagan sapagkat pinili ko siyang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. Ang sarap-sarap po ba pakinggan nito mga kapatid. Amen, yes. Na pinili tayo ng Panginoon at tayo maging anak niya at siya ating maging ama. Ang sarap po na meron pong pinili tayo at meron tayong ama at tayo po ay kanyang anak bagaman tayo po ay makasalanan mga kapatid. At lalo tigit yung tinalaga po kaya pag ang ating Panginoon ay may pinipili, naman bagaman hindi qualified po tayo ay pinili po tayo ng Panginoon sapagkat meron po siyang panukala sa atin at nandito yung pagkilala po natin sa kanya. Yung verse 9 naman po mga kapatid, dito sabi niya, at ikaw Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, paglingkuran mo siya ng buong puso. So yung lesson po dito, kilalanin mo ang Diyos na iyong ama. Sumunod po ay na lesson, paglingkuran mo siya ng buong puso at ng kusang pag-iisip sapagkat sinasalisik ng Panginoon ang lahat ng puso. So wala po tayong maililihim sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. At nalalaman niya ang lahat ng balak at iniisip. At ito pa po yung lesson, kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung pababayaan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. So nandito po, napakalinaw po mga kapatid. Kaya dito sabi nga, madalas na sinasabi ni Elder, choose you this day whom you will serve. So napakalinaw po ng talatang ito. At ito yung sinasabi ni Elder kanina, mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon upang magtayo ng bahay bilang santuaryo, magpakalakas ka at kumilos ka. So nandito po yung pag-a-apply po ng ating pong mga pinag-aaralan. Kung may i-apply po natin ito, kailangan po tayong kumilos at i-apply ko ang pinag-aaralan. Magpakalakas ka. So sapagkat napakarami po nating kahinaan, ay kailangan po tayong kumilos at magpakalakas. Hindi po yung encouragement din po ito na hindi po yung magpakalugmok na lang po tayo sapagkat sabi nga dito ay kung pababayaan mo siya, itatakwil ka rin niya. Kaya sige first, sabi niya matagpuan mo siya. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Kaya napakalami pong lesson dito mga kapatid sa gabing ito. At salamat po sa mensahe ng ating Panginoon na ito po nawa ay magsalita po sa ating mga puso. Bagaman tayo po ay maraming kasalanan, maraming kahinaan, pero nangungusap po siya, tumutuktok sa atin na meron po siyang message na dapat po tayo magpakalakas at kumilos at lumapit sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Amen. 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 Thank you so much po. No? Naalala kong bigla yung Beatitudes doon sa shinare ni Sister Marical. Kasi di ba matatandaan natin kaya hindi si David yung piniling magtayo dahil siya ay lalaki ng pakikipagdigma. Samantalang si Solomon ay napanalunan ng lahat ni David yung dapat panalunan, ay magiging mapayapa ang magiging tao ng kapayapaan si Solomon. Naalala ko yung Beatitude. Sabi po ng Matthew 5 verse 9. Mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Papansin niyo yung binasa ni Sister Marical sa verse 6. Po, anong sabi niya sa verse 6? Yung huling bahagi. Sabi niya, sapagkat pinili ko siya upang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. Kaya mga kapatid, piliin po natin na huwag maging palaaway. Piliin po natin na wala tayong mga kagalit. Kundi ay piliin po natin na maging mapagpayapa tayo, mapagpatawad tayo, mapagkumbaba tayo. Yan. Thank you, Sister Marical. At marami po doon sa shinare ni Sister Marical. Napakarami yung aral. Hitik na hitik po yung ating pag-aaral ngayon. Okay. Thank you, Sister Marical. Tita Lolet. Sige po, taas ay Brother Dong.
Katulad po ng ating lesson, yung pagkatawag ng ating Panginoon kay Moises. Ano ba ang naging sinabi ng ating Panginoon kay Moises? Magpakalakas ka, wag kang panghinaan ng loob, ako ay sasa iyong palagi. Diba? Sabi ng Panginoon yun kay Moises, sasa iyo akong palagi. Katulad po noong ating pinag-aaralan ngayon na ang pinakabida ay ang ating si Haring Solomon. Kaya siya po ay pinili ng ating Panginoon upang ipagtayo ng bahay ang santuario. Upang ipagtayo ng bahay ang santuario. Ano ang ipinangako ng ating Panginoon? Ang ipinangako po ng ating Panginoon kay Haring Solomon sa pamamagitan po ni Haring David ay magpakalakas ka at gawin mo. Andun yung kasagutan sa tinanong ni Brother Marlon kanina na kumilos ka, no? Kaya mapapansin po natin bakit kuminsan ay dumarating sa buhay natin yung parang pinanghihinaan tayo ng loob at para ba nababaliwala yung pangako ng Diyos. Kaya sa araw-araw po ng ating buhay, mga kapatid, kung atin lamang laging iniisip yung pangako ng Diyos, ay lalo tayong magiging matatag at magiging matibay sa ating pananampalataya. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, magpakalakas ka. Diba? Magpakalakas ka kasi lagi ako ang nasa iyong tabi. Lagi ako ang nasa iyong likod. Yun po nakita ko dito na inulit naman po yun doon sa in-share po ni Sister Edith sa 20 and 21. At ang isa pa pong nakita ko mga kapatid, yung pong gaano po ba natin iniingatan ang 10 utos. Ang 10 utos po mga kapatid ay nagiging salamin natin kung tayo ay nagkakamali. Pagka tayo nagkakamali o tayo ay nagiging makasalanan, katulad po ng pagharap natin sa salamin, tinitingnan natin ang ating sarili kung may marumi ba sa ating mukha. Ganon din po na iniingatan natin yung 10 utos na although hindi naman yung 10 utos ang makapagliligtas sa atin, pero kailangan po natin ingatan yung 10 utos sapagkat ito ang patuloy na magpapaalala sa atin kung tayo ay nagkakamali o hindi. At ito rin po ang nagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos na dapat sambahin at purihin. Kaya nga dito ko po nakita yung nasa talatang 18, no? Kung paano natin sa panahon na yung kung paano iniingatan ng kirubin. 'Di ba? Kahit naman saan, kahit doon pa sa Exodus hanggang dito sa Kronika, laging ibinibili ng Panginoon na ingatan ang kaban ng tipan. Ano po ba ang nasa laman ng kaban ng tipan? Ang laman po ng kaban ng tipan ay walang iba kundi ang 10 utos na iniingatan nila. Na wag itong di ba? Kaya nga namatay kaya nga namatay yung anak ni Aaron, di ba? Kasi nga, anak nga ba ni Aaron yun, yung humawak doon sa kaban ng tipan? Di ba? Namatay sila. Ganon wala kasi silang pag-iingat. Kaya ngayon inuulit po ng Panginoon mga kapatid ng ating Diyos na kung paano natin dapat ingatan ang kaban ng tipan. Sapagkat alam po natin na ang kirubin o ang mga angel ang laging nagbabantay, nag-iingat sa atin sa panahon natin ngayon. At noon din po sa panahon na iyon ay ang kirubin ang patuloy na nag-iingat sa kaban ng tipan. Kaya mga kapatid, suriin po natin palagi ang ating sarili na lagi nating alalahanin yung kaban ng tipan. Ano ang nasa loob ng kaban ng tipan? Walang iba kundi ang 10 utos na laging magpapaalala sa atin kung tayo ay nagkakamali o hindi at nagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos na dapat napurihin, sambahin at kilalaning ating tagapagligtas. Lamang po at magandang gabi. Amen. 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 Amen, Tita Lolet. Thank you so much sa iyong pag-share. Okay, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Okay po, magandang gabi po. Tama po yung sila Sister Marical na marami po talaga tayong makikita dito sa chapter 28 na to. Ako po, Brother Marlon, yung sa verse 20. Babasahin ko po.
At sinabi ni David kay Solomon na kaniyang anak, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang at gawin mo. Huwag kang matakot o manglupaypay man sapagkat ang Panginoong Diyos na aking Diyos ay sumasa iyo. Hindi kanya iiwan o pababayaan man hanggang sa ang lahat na gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. So ito po ay parang talaga pong aral sa mga magulang para po sa akin, ano? Lalong-lalo na po sa akin. Siyempre sasabihin mo, tulad ni Haring David, sinabi niya, magpakalakas ka. Ito po ay nakita ni Haring Solomon. Nakita niya po sa kanyang ama, yung sinasabi ng kanyang ama. Kaya po sa atin mga kapatid, halimbawa sinabi natin, magpakatatag ka tapos yung ikaw naman nanlulupay-pay, nanlulumo. Sa palagay po ba natin mapapaniwala natin ang ating anak na tayong nagsasalita na katulad ni Haring David yun ang sinasabi. Ano po? Yun po yung aral ano po yung reflection sa ating pong mga aaral ngayon. Bagamat ang ating pong pinag-aaralan na yung paglilipat ng responsibilidad ni Haring David sa kanyang anak na si Solomon. Ano po? Planado. Sabi nga doon sa una nating nabasa, si David ay matanda na. Pero si David ay naghahanda. Ano pong paghahanda? Yung hindi siya pinayagan ng Panginoon na magtayo ng templo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay si Solomon. Sapagkat si David ay yun nga, hari ng mandirigma, maraming napatay. Pero ang ganda po doon yung ibinigay ni Haring David yung plano kay Solomon, ibinigay niya. Ultimong maliliit na detalye. Andun po ilalagyan ng mga gamit ng templo. Yun po yung paghahandang ginawa ni David. Yung binibigay niya sa kanyang anak. At sabi, ang maganda po doon ay yung mayroong sinabi si Haring David doon na yung Diyos ko na yun po sinasabi niya yung ang ganda po na wala lang kasi dito. Yung sinasabi ni Haring David kay Solomon na yun po. Pero nakita ko po reflection talaga doon mga kapatid para po sa ating mga magulang to tayo po yung magsasalita sa ating anak. Natural po ay makita po naman na makita sa ating gawa po kahit ano po yun na utos ng ating kahit ano po yung sabihin natin sa ating anak na mabuti kung hindi naman nakikita sa atin mga kapatid. Yun po yung aral doon Yun din po ay wala. Kasi pagkat ako po yung naniniwala ni si Haring Solomon sa kanyang paglaki ay nakita niya yung kanyang ama kung paano manghawakan sa Panginoon. Yun lang po. Magandang gabi po. Amen. Amen. Kung dadamhin niyo po yung pong utos na yan sa verse 20, makita niyo kung anong klaseng pagkakilala sa Diyos ang meron si David. Yung kanyang pagkautos ay para bagang sigurado siya. Para bagang yung kanyang pagkakabigay nung utos na yon sa kanyang anak ay alam niya yung kanyang sinasabi. Tingnan niyo sabi niya tingnan niyo yung kanyang pagkabanggit sabi niya ganyan, huwag kang matakot o manlupaypay man sapagkat ang Panginoon Diyos na aking Diyos ay sumasa iyo. Hindi kanya bibiguin o pababayaan man hanggang sa lahat ng gawain ng paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay matapos. Napakasigurado siya. Yun yung binabanggit ni Brother Dong. Sabi nga natin sa madalas natin binabanggit sa English sabi niya, you cannot teach what you do not know, and you cannot give what you do not have. Kaya kung ikaw mismo ay mayroong pagdududa sa Diyos, hindi mo masasabi to. Hindi mo maiano na may power. Maaaring masabi mo pero walang power, walang dating, mga kapatid. Sapagkat ikaw mismo duda ka na gagawin niya ng Panginoon. Pero dito sa pag-uutos niya sa kanyang anak ay parang sigurado na ina-assure niya yung kanyang anak na hindi siya bibiguin ng Diyos. Bakit? Kasi siya hindi binigo ng Diyos. Yan. So napaganda nung na-share na yun ni Brother Dong po. At isa pa rin di ba matatandaan nyo, sabi ay huwag kang matakot at huwag kang sabi dito ay magpakalaskas ka at magpakatapang ka.
Alam mo, pagka ikaw kasi ay naunahan ng takot, may tendency na parang kang tuod. Mga kapatid, ano, hindi ka makakilos. Ewan ko kung naranasan nyo na yan, na nakakita kayo ng ganyan. Na parang tila gusto mo humakbang, hindi ka makakakbang. Kaya nga, walang saysay yung kanyang pagkabanggit na magpakatapang ka at ikaw ay wag matakot kung ikaw ay nananatili na hindi kumikilos. Sapagkat yung pagkilos po natin, ayon dun sa utos, yun po ang manifestation ng ating pananampalataya sa Kanya, na naniniwala tayo, nagtitiwala tayo dun sa Kanyang binanggit. Kaya kapag wala kang ginawa, nakinig ka nga, inintindi mo nga yung sinabi, pero wala ka namang ginawa, anong saysay po nun? No? Ano po mangyayari doon? Di makakalimutan mo lang yon. Kaya napakahalaga po mga kapatid ko yung pagsunod, yung pagkilos o yung pagsasagawa. Sabi nga action speaks louder than words. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you, Brother Dong. Ang kay David po is talagang assurance talaga. Yes. Kasi siguro is na-experience niya na po na sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal palagi at inuuna ang ating Panginoong Diyos. Sumasangguni muna siya sa ating Panginoong Diyos. Nasasagot lahat ng kanyang mga kahilingan. Yes. Kagaya ng sa pakikipagdigma. Inuuna din niya ang Panginoong Diyos. Sangguni siya. So, ngayon yun po yung assurance na binibigay niya sa kay Haring Solomon. Yes. Na wag nga siyang manlupaypay at ito ay may guidance na ang Panginoong Diyos sa kanya. Kaya, pero hindi naman po siyempre na nag-take advantage itong si Haring Solomon. Siyempre na dahil sinabihan na siya ni Haring David na ang Panginoon ay sumasa kanya na kaya maging malakas siya. Gumawa naman din po si Haring Solomon sa kung ano po yung dapat niyang gawin. Kaya hindi lang siya. Sabi nga po ninyo kanina ni Sister Marical yata na wag lang na umupo ka pa rin. Correct. Na gumawa ka. Amen. Kasi siyempre dyan makikita as a example nga sa mga anak. Kung ikaw nga is mahina, siyempre, ang iyong mga anak is lalong maging mahina. Sasabihin, kung kayo nga hindi makasunod, bakit kami susunod? Yun po yung ano dito sa isang magulang din na as a mother, as a father, is talagang ipakita din na may haligi at may ilaw sa tahanan. Kasi pag yun po ay nawala, talagang ang mga anak mo kung saan-saan na lang siguro wala na silang pakialam kung ikaw nga na magulang is walang ginagawa. So bakit pa kami susunod sa kung ano man yung sundan nila? Gagawin na rin namin kung ano man yung nakikita namin. Kaya ito pa yung talagang kasi kumbaga proven na ni Haring David na kapag nasa Panginoon ka is masasagot ang iyong mga kahilingan. Amen. Hindi man ora-orada, hindi man ngayon. Pero yun po ay sinasagot na hindi lang po natin na nafe-feel or something like that. Kasi tayo po masyadong ano ba yun, gusto natin is ora-orada. Wala tayong patience na maghintay. Gawin na. Sana ngayon na makita ko na. Pero hindi naman po ganun Kumbaga, marami po tayo. Hindi lang naman din tayo ang talagang nangangailangan ng ganun. Mayroon pa sigurong mas higit na mangailangan ng pagsagot ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya tayo po ay maging patient lang. Huwag tayong padalos-dalos. Kaya po. Kasi yan po ang disgrasya. Amen. Amen, Ate Edith. Ano po? Mga magulang, magpaka-magulang po tayo talaga. Ano po? Napakalaking responsibilidad po ang inatang sa atin ng Diyos, ang kapakanan ng ating pumaanak. Yan po ay nakasalalay kung paano natin siya tinitrain, kung paano natin pinapakitaan ng magandang ehemplo ang ating pumaanak. At tunay nga mga minamahal ko na napakahalaga yung ating pong gampanin na maging guro para sa atin pong mga anak. Okay. Sister Nora, sige po, go ahead, Sister Nora.
Magandang gabi po sa lahat. Maiksi lang po ang aking idadagdag dito po sa number 7. Nakita ko po dito. Sabi po, itatatag ko ang kanyang kaharian magpakailanman. Kung, ito po ang malaking question mark dito po. Kung kanyang laging susundin ang aking mga utos at mga tuntunin gaya sa araw na ito. Ito po ang pinakamalaking question mark dito po na sinabi ni David sa kanyang anak na kung kanyang tutuparin ang utos, ang Panginoon ay laging sa kanya po. Yun lamang po. Amen, Sister Nora. Amen. Alam nyo, yung pong tinatawag na tipan, yan po ay kung atin pong titingnan sa mas pinasimple natin na mas maintindihan natin. Parang ano po yan, kontrata. Ano po yung kasunduan ng dalawang part, di ba? Meron pong pinipirmang kontrata. Nakasaad doon kung ano po yung gagawin ng isa at yung gagawin ng isa. Tapos lalagdaan. Yan po yung tipan eh. Ngayon, yung ating pong tipanan, mga kapatid ko, lagi pong nakasalalay ito, yung ating part sa pagsunod. Kasi yung Diyos, wala pong duda. Wala pong question dun yung sa kanyang pong bahagi. Talagang tapat ang Diyos. Yung kanyang salita ay kanyang gagawin at tutuparin. Ang malaking tanong nga naman, sabi ni Sister Nora, yung bahagi po natin. Madalas ang nangyayari, yung ating pong bahagi ang sumasablay. Partikular. Anong pong katibayan nyo, Brother Marlon? Baliktad naman po natin yung ating pong ginagawa sa ating pong 7-7. Kailan po bumabagsak ang bansang Israel? Sa oras na sila ay hindi sumunod sa kanilang tipan sa Panginoon. Yung naging matsulit, naging palasuway, mga minamahal ko, naging pasaway. Yan po ang panahon ng kanilang pag-aalipin at pagbagsak. Kaya napakahalaga po, mga minamahal ko, yung atin pong pagiging masunurin. Yung bahagi po natin ay ating gawin. At binabati natin at binabati tayo ni Ate Mary at gayon din si Ate Pelly. Ayan, good evening po sa lahat. Happy 7-7 prayer po. God bless us all. Thank you for visiting me, Sister Lita and Brother Royal and their mother dear. God bless you. At gayon din po ay sabi ni Sister Bayan Salas, Amen. Sister Lolet, tama po, Elder, Amen. At gayon din ay absolutely Sister Edith. Yan, sabi ni Sister Bayan Salas. Okay, may nakataas. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Sister Imelda, nakataas ang kamay mo. Magandang hanggabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Sabi po dito sa verse 20, sinabi pa ni David kay Solomon na kanyang anak, magpakalakas ka, magpakatapang ka at kumilos ka. Huwag kang matakot, manlupaypay man sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking Diyos na sumasayo. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man hanggang sa lahat ng gawain sa paglilingkod sa bahay ng Panginoong matapos. Ito po'y sinasabi dito ang isang kapangyarihan na malalim na makabuluhan na nag-aalok ng isang mensahe ng lakas ng loob, ng banal na suporta at tiyaga. Sinasalamin nito na walang hanggang temong pagtatalaga at pananampalataya ang pagpasa ng tanglaw ng isang henerasyon hanggang sa susunod po. Magandang gabi po. Ayan, thank you Sister Malda sa iyong bahagi. Amen. At pahabol po napansin nyo mga kapatid, yun po di ba itatayo yung templo ni Solomon. At pero mapansin nyo, ano pong ginawa ni David? Lahat po nung gagamitin, ihinanda niya na. Lahat po nung yung plano po, nakahanda na rin. So, yung pong mga manggagawa, nakahanda na rin. So, ano po ang gagawin na lang ni Solomon? I-manage na lang po yung pagtatayo. Ano pong sinasabi nito? Mga kapatid, ang ating pong Diyos ay isang Diyos na nagpo-provide. Oo, tayo po inuutusan niya na isang bagay, pero tandaan natin, ang kanyang pag-uutos, lagi pong kasama niyan yung pong kakayanan na ito ay ating pong masunod. Hindi po siya nagbibigay ng utos na nahihirapan tayong sundin, kundi ay kasabay ng utos na yon ay yung kanyang pagpapadali na ito po ay atin pong magawa. Take for example, alin po bang mas madaling sundin? Yun pong 90% ang ibibigay mo o yung 10% lang po ang ibibigay mo para sa kanya? Nasundan niyo po yung sinasabi ko? Katulad halimbawa sa Eden, alin po ba ang mas madaling sundin? Sana
Yun pong lahat ng mga makikita mong bunga ng punong kahoy ay hindi mo po pwedeng kainin. Samantalang ang sinabi naman ng ating Diyos ay yun pong isa lang ang hindi mo po pwedeng kainin, yung bunga ng pagkakilala na mabuti at masama. Ano pong sinasabi sa atin? Ang ating pong Diyos napakabuti, mga kapatid. Pag nag-utos po siya, ginagawa niyang madali para ito ay masigurado na atin pong masunod. And God who provides. Isa pa, mga kapatid. Sa verse 2, mapapansin nyo, ang sabi po ng verse 2, tignan nyo ha, at tumayo si Haring David at nagsabi, pakinggan nyo ko, mga kapatid ko at bayan ko. Okay, ano po napansin nyo doon? Yung pong kanya ina-address, yung pong buong bayan ng Israel, yung mga dakila at dukha, lahat po ina-address niya. Pero mapansin nyo, tumayo at pagkatapos ay nagsabi na, pakinggan nyo ako. Okay, ano pong sinasabi nito? Mga kapatid, kapag ikaw ay nagdadala ng mensahe ng Panginoon, ito po ay sa atin mga kapatid ko at mga kaibigan namin. Ito po ay payo sa atin. Kapag mensahe ng Panginoon ang ating pong daladala, tayo po ay katiwala ng kanyang salita. Ulitin ko po yung salita pong dala natin sa Diyos po yun. Tayo ay katiwala lamang. At bilang katiwala, kinakailangan po yung kanyang salita ay maliwanag nating masabi at maipaintindi sa atin po mga nakikinig. Napansin niyo po ba? Di ba tumayo siya? Para sa ganon ay kitang-kita siya ng kanya pong mga pinagsasaltaan. At inaddress niya at kinuha niya yung atensyon ang sabi niya ay, pakinggan niyo ako. Kasi kapag hindi po nasabi natin ng maliwanag ang salita ng Diyos na pinasasabi sa atin, ang tawag po doon ay pagnanakaw ng kanya pong salita. Kaya mga kapatid kong mga mangangaral at mga nagsasalta sa Panginoon, ay tandaan po natin, kailangan po ay maliwanag at naiintindihan natin pong napapahayag ang salita ng Panginoon. Tignan niyo po ito. Sabi ng Matthew 10:27 sa Magandang Balita Biblia, ang sabi po ay ganito, kung may sinabi ako sa inyo sa dilim, sabihin niyo sa liwanag. Kung may narinig kayong ibinulong, ipagsigawan nyo sa ibabaw ng mga bahay. Yan, mga kapatid ko, Kaya napakahalaga bilang mga tagapagsalita ng Panginoon na siguraduhin po natin na tayo marinig, tayo mapapansin, at maintindihan ang ating mga sinasabi. Okay, so tayo po dadako na sa ating pong prayer time. Thank you so much po sa inyo po mga pag-share. Bagaman napakarami pa ng ating pong mga aralin dito, Pero kailangan na po tayong manalangin sapagkat ang oras natin ay 7:49. Sa inyo pong pagsubaybay at sa inyo pong mga pag-share. God bless everyone. Good night. At see you tomorrow. God bless po.